Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong kung si Kristo ay nabubuhay sa iyo, ang Espiritu ay buhay para sa iyo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, 8 kabanata. Buhay sa Espiritu. Wala nang paghatol ngayon para sa mga namumuhay na kaisa ni Kristo Jesus, sapagkat ang batas ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay na kaisa ni Kristo Jesus ay nagpalaya sa akin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ang hindi kayang gawin ng batas dahil mahina ang kalikasan ng tao, ginawa ng Diyos. Hinatulan niya ang kasalanan sa kalikasan ng tao sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang sariling anak na dumating na may likas na katulad ng makasalanang kalikasan ng tao upang alisin ang kasalanan. Ginawa ito ng Diyos upang ang matuwid na hinihingi ng kautusan ay ganap na masiyahan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kalikasan ng tao. Ang mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng kanilang likas na tao, ang kanilang mga isipan ay kontrolado ng kung ano ang nais ng kalikasan ng tao. Ang mga namumuhay ayon sa sinasabi ng Espiritu ay kontrolado ang kanilang pag-iisip sa kung ano ang nais ng Espiritu. Ang pagiging kontrolado ng kalikasan ng tao ay nagreresulta sa kamatayan. Ang kontrolin ng Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. At kaya, ang isang tao ay nagiging isang kaaway ng Diyos kapag siya ay kontrolado ng kanyang kalikasan bilang tao. Dahil hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at sa katunayan, hindi niya ito masusunod. Ang mga sumusunod sa kanilang likas na tao ay hindi makakalugod sa Diyos. Ngunit hindi ka namumuhay ayon sa sinasabi ng iyong kalikasang tao. Sa halip, namumuhay ka ayon sa sinasabi sa iyo ng Espiritu. Kung sa katunayan, ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa iyo. Ang sino mang walang Espiritu ng Kristo ay hindi sa Kanya. Ngunit kung si Kristo ay nabubuhay sa inyo, ang Espiritu ay buhay para sa inyo, sapagkat kayo ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, kahit na ang inyong mga katawan ay mamamatay dahil sa kasalanan. Kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay nananahan sa inyo, kung gayon, siya na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ay magbibigay buhay din sa inyong mga mortal na katawan sa pamamagitan ng presensya ng kanyang Espiritu sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mayroon tayong obligasyon, ngunit hindi ang mamuhay ayon sa nais ng ating kalikasan bilang tao. Sapagkat kung mamumuhay ka ayon sa iyong pagkatao, mamamatay ka. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang inyong makasalanang mga gawa, kayo ay mabubuhay. Ang mga pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
sapagkat ang Espiritu na ibinigay sa inyo ng Diyos ay hindi kayo ginagawang mga alipin at pinatatakot kayo. Sa halip, ginagawa kayo ng Espiritu na mga anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay sumisigaw kami sa Diyos, Ama, aking Ama. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasama sa ating mga espiritu upang ipahayag na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil tayo ay mga anak niya, aangkinin natin ang mga pagpapalang iniingatan niya para sa kanyang bayan, at aariin din natin kasama ni Kristo ang itinago ng Diyos para sa Kanya, sapagkat kung tayo ay nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo, tayo ay makakasama rin sa Kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian sa hinaharap. Isinasaalang-alang ko ng ating dinaranas sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang lahat ng nilikha ay naghihintay ng may pananabik na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Sapagkat ang sannilikha ay hinatulan na mawala ang layunin nito, hindi sa sarili nitong kagustuhan, kundi dahil ninais ng Diyos na mangyari ito. Gayunpaman, mayroong pag-asa na balang araw, ang nilikha mismo ay palalayain mula sa pagkaalipin nito sa pagkabulok at makakasama sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat alam natin na hanggang sa kasalukuyan ang lahat ng nilikha ay humahagulgol sa sakit, tulad ng sakit ng panganganak. Ngunit hindi lamang nilikha lamang ang umuong. Tayo na mayroong Espiritu bilang una sa mga kaloob ng Diyos ay dumadaing din sa loob ng ating sarili habang hinihintay natin ang Diyos na gawin tayong mga anak niya at palayain ang ating buong pagkatao. Sapagkat sa pag-asa tayo ay naligtas, ngunit kung nakikita natin kung ano ang inaasahan natin, kung gayon, hindi talaga ito pag-asa. Sino ang umaasa sa isang bagay na nakikita niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Sa katulad na paraan, dumarating din ang Espiritu upang tulungan tayo kahit tayo ay mahina. Sapagkat hindi natin alam kung paano tayo dapat manalangin. Ang Espiritu mismo ay nagsusumamo sa Diyos para sa atin sa mga daing na hindi maipahayag ng mga salita. At ang Diyos na nakakakita sa ating mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, dahil ang Espiritu ay nagsusumamo sa Diyos sa ngalan ng kanyang bayan at sang-ayon sa kanyang kalooban. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan kasama ng mga umiibig sa Kanya, yaong mga tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Ang mga pinili na ng Diyos ay ibinukod din niya upang maging katulad ng Kanyang anak, upang ang anak ang maging una sa maraming magkakapatid. At kaya yaong mga ibinukod ng Diyos ay tinawag niya. At yaong mga tinawag niya, inilagay niya ng tama sa kanyang sarili at ibinahagi niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanila. Pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus.
Dahil sa lahat ng ito, ano ang masasabi natin? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban natin? Tiyak na hindi ang Diyos, na hindi man lang nagpigil sa kanyang sariling anak, ngunit inialay siya para sa ating lahat. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba't ibibigay din niya sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay? Sino ang mag-aakusa sa mga pinili ng Diyos? Diyos mismo ang nagpahayag sa kanila na hindi sila nagkasala. Sino kung gayon ang hahatol sa kanila? Hindi si Kristo Jesus na namatay o sa halip na muling nabuhay at nasa kanang bahagi ng Diyos na nagsusumamo sa Kanya para sa atin. Sino kung gayon ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Magagawa ba ito ng problema o hirap o pag-uusig o gutom o kahirapan o panganib o kamatayan? Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, para sa iyo kami ay nasa panganib ng kamatayan sa lahat ng panahon, para kaming mga tupang papatayin. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito ay mayroon tayong ganap na tagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang mga anghel o iba pang makalangit na mga pinuno o kapangyarihan, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, ni ang mundo sa itaas o ang mundo sa ibaba, walang anuman sa lahat ng nilikha ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.